Ito mga kapare ko ay ang iQOO Neo 10, ang pinakamurang Snapdragon 8 Gen 3 phone ngayong 2025. Pero ang tanong ng mga gamers out there, okay nga ba talaga to pagdating sa gaming? Kaya sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test, na kung saan maglalaro tayo dito mga kapare ko nitong 16 high demanding graphics game na to ng tuloy-tuloy at walang humpay para makita natin yung kanyang performance pagdating sa thermal, FPS gada game, settings sa supported at higit sa lahat yung kanyang battery performance. Kaya kung interesado kayo dyan at gusto nyo malaman yung pinaka-performance ng phone na to, ano pang hinatid nyo? Tara, magsimula na tayo. Let's go! So quick review lang, again, yung ating chipset na ginamit dito is Snapdragon 8 Gen 3, and just I said sa mga previous video natin, ito yung pangalawang pinakamalakas na Snapdragon chipset currently ngayon sa market. At talagang malakas tong chipset na to dahil nakakuha tayo dito ng average 2 million to 2.1 million and 2 benchmark score. Kaya talagang magiging new norms itong Snapdragon 8 Gen 3 chipset sa mga phone na i-release ngayon taon, kaya abang-abangan ninyo yan. Anyway, ito yung mga preparation na hinanda namin para sa ating extreme gaming test. Nga pala, isingit ko lang saglit, medyo malat ako ngayon mga kapare ko habang nagbo-voice over ng video na to, kaya kung mapapansin ninyo or meron kayong maririnig na part na medyo pumipiyok-piyok tayo dyan, pasensya na po agad. Pero magpapagaling tayo mga kapare ko, kaya don't worry. Anyway, pagdating sa preparation, unang-una yung ating temperature sa kwarto ay naglalaro ng 30 to 31 degrees Celsius. And then dating gawin, sinet up ko permanently sa 75% kapare ko yung brightness natin, and then 50% naman kapare ko sa ating volume para sa tuloy-tuloy na paglalaro natin. And then meron din tayong timer dito para matrack natin yung oras sa paglalaro natin gada game and also in overall. Kaya ngayong alam na ninyo lahat ng preparation natin, tara, simulan na natin yung extreme gaming test. So, unang-una nating nalaro dito mga kapare ko is itong solo leveling. So, syempre, dating gawin, max out settings, very high settings tayo dito, and then naka 60 FPS. And then pagdating sa gameplay natin, nakakatuwa dahil nakakuha tayo dito ng maintaining 60 FPS. Pero meron mga panakanakang pagdadrop sa 57 to 58 FPS, which is di hamak na mas okay unlike dun sa Redmi K80 review natin na bumabagsak yung kanyang FPS sa 30 and 40. Pero dito mga kapare ko, nakakuha tayo ng 60 FPS dito, and then meron tayong mga panakanakang pagdadrop sa 57 to 58 FPS, which is para sa akin acceptable na acceptable, at yan yung pinaka-goods na FPS standing kung ako yung tatanungin. Pero hindi ko naman sinasabi na may problema si K80 doon. Maaari di kasi problema ni solo leveling, pero yeah, pagdating sa point na to, makikita natin na mas lamang ang iQOO Neo 10 pagdating sa solo leveling gameplay. Anyway, ito yung nakuha nating temperature sa kanya, 37 to 38 degrees Celsius lang after ng 30 minutes sa paglalaro. Next naman nating nalaro dito mga kapare ko is WUWA. Syempre, sinetup ko yung graphics sa high dahil yun yung pinakasagad, and then yung kanyang frame rate naman sa 60 or high frame rate lang din. And then dito, nakakuha tayo ng maintaining 57 FPS. Usually, naglalaro siya ng 57 and 58 FPS, pero yung pinaka-high niya or yung pinakasagad na nakuha kong FPS sa kanya is 60. However, hindi siya nagme-maintain doon. And usually, hindi na rin naman to surprising dahil sa halos lahat ng mga phone na extreme gaming test ko, kahit na naka Snapdragon 8 Elite na, meron pa rin talagang mga gantong part na hindi siya nag-maintain or nag-i-stable sa 60 dahil nga hindi pa ganun din ka-optimize yung game na yun. Pero kung usapang playability lang ng mismong game, yakang-yaka yan kapare ko ng iQOO Neo 10. At pagdating nga pala dito, yung pinaka-lowest drop na nakuha ko is nasa 49 to 50 FPS, pero panandalian lang yun, bumalik din agad sa 57 to 58, and yan yung overall na nakuha natin. After naman ng 30 plus minutes sa paglalaro mga kapare ko, nakakuha tayo dito ng temperature na 42 to 43 degrees Celsius. Nasa normal temperature pa ito mga kapare ko, pero kapag lalagpas ng 43, doon na natin consider na talagang mainit yung device. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang mga kapare ko is itong Genshin Impact. And then dito, dating gawin, max out settings lang ulit, very high graphical preset settings, and then naka 60 FPS tayo dito. At pagdating sa nakuha nating performance ito, smooth na smooth kapare ko yung naging gameplay natin. Wala tayong magiging problema pagdating sa FPS dahil nakakuha tayo dito ng maintaining 60 FPS. And then yung pinaka-drop lang na nakita ko dito is 58 and 57. Nangyayari lang yan kapag medyo maraming animation or kaya maraming monster, pero bumabalik din agad sa 60. At nakakaroon lang din siya ng frame drop kapag nagte-teleport tayo sa mapa. Bumababa lang din siya ng 55 to 57 FPS. It depends. Pero kagaya ng sinabi ko, panandalian lang kasi needed talagang i-render yung part na yon, kaya nagkakaroon ng konting frame drop. And then after ng 31 plus minutes sa paglalaro mga kapare ko, nakakuha tayo dito ng medyo mataas sa temperature dahil pumalo siya ng 46 degrees Celsius.
at yung pinakamababang natala ko sa kanya is 40 degrees Celsius. At gaya ng sinabi ko, pag lumagpas ng 43 degrees Celsius, talaga mako-consider natin na mataas yung temperature na yan. Yun lang yung nakikita ko talaga sa kanya, pero hindi pa natin mako-consider na pangit yung kanyang thermal. Makikita pa natin yan sa iba nating mga game, kaya tingnan natin yung mga susunod. Yung next naman nating nilaro dito is itong ating Diablo Immortal. And then dito, nakasetup siya sa high resolution and then naka 60 FPS setup tayo dito. At hanggang ngayon, hindi pa rin na-open ang ultra resolution. But anyway, pagdating sa gameplay natin mga kapare ko, medyo tricky naging performance niya. Okay yung nakuha nating FPS dito, 60 FPS kapag tayo lang yung nasa mapa. Pero kapag kasama na tayo sa dungeon or papasok tayo ng dungeon and then meron tayong kasamang ka-party, bumababa yung FPS natin sa 45 to 47 FPS. So pinapakita lang dito na hindi pa ganun ka-okay or ka-optimize din tong game na to pagdating sa PvP mode or in online mode. Pero nangyayari lang naman yan kapare ko kapag nasa loob kayo ng dungeon at meron kayong nire-rate. Pero kapag nandun naman kayo sa part na kung saan makikita lang kayo sa mapa ng mga players kasi nga online naman tong game na to, wala naman nakukuha tayo ditong FPS drop. Talagang naka-maintain siya sa 60 FPS, 58, ganyan. Pero pag nandun talaga tayo sa dungeon, dun lang talaga siya bumababa ng 45 to 47 and yun ay medyo weird ng konti. Kaya ako nasabing dahil sa game to, nangyari din kasi to sa Redmi K80 pero medyo mas mataas yung FPS na nakuha natin doon. But anyway, pagdating sa overall performance natin dito, wala naman tayong problema dyan, okay at playable pa rin naman. So tanging doon lang talaga sa part na kung saan meron na tayong interaction sa other player. Anyway, yung nakuha nating temperature dito after ng ilang minutong paglalaro, pumalot siya kapare ko ng 45 to 42 degrees Celsius. Mind you lang ulit ha, papaalalo ko lang at gusto kong i-emphasize na tuloy-tuloy po natin itong nilalaro. So ibig sabihin after ng Genshin Impact, ito agad yung sinalang natin at walang pahinga yung mismong unit. Kaya matitesting talaga natin kapare ko yung capability ng mga device na sinasalang natin dito. But anyway, next game naman tayo. Next naman natin sinalang dito mga kapare ko is Zenless Zone Zero. So dito, nakasetup ulit tayo sa pinakasagad na settings. Basta naka 60 FPS tayo dyan and then yung ating rendering is medium. And then syempre naka-activate nga rin pala yung ating monster mode. Anyway, pagdating sa mismong gameplay, nakakuha tayo dito ng magandang performance. Meron tayo ditong max FPS na 60 which is yung pinaka natala ko at nag-maintain yung ating FPS sa 58 to 60 FPS. Pero nag-drop din to mga kapare ko sa 55 to 53 kapag marami ng mga monster at kumpulan na sila. And then kapag tuloy-tuloy yung combos natin, as in marami na tayong ini-spam na skills and then napakadaming animation na nangyayari, dun lang naman siya bumababa. Pero ang maganda doon, after ng pagbaba na yan, bumabalik din agad siya sa 58 to 60 FPS. It depends na lang yan, hindi siya madalas nag-maintain sa 60, madalas doon lang siya sa gitna. But anyway, pagdating sa naging gameplay natin dito sa Zenless Zone Zero, wala tayong naging problema dyan at nakakuha tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius of temperature after ng ilang minutong paglalaro. Next naman natin nilaro dito mga kapare ko is Vanishing Gray Ribbon. So dito, max out settings lang ulit, very high lahat, graphics at saka resolution. And then yung ating FPS is nakasetup din sa high. So usually 60 FPS yan. At pagdating sa naging gameplay natin, nasunod nyo naman to. Nabigyan tayo ng solid 60 FPS, maintain yan mga kapare ko, hindi siya bumaba. Pero same ng mga nasabi kong game kanina, meron din siya mga panakanakang frame drop pero ilang beses ko lang nakita. Lalo na kapag marami lang monster dahil bumababa siya ng 57 FPS. And usually, hindi siya talaga makikita unless meron tayong FPS meter. At saka napansin ko lang siya nung nire-review ko na yung mga footage. So dun sa mismong gameplay ko, wala talaga akong napansin. At dahil nga hindi ganun kabigatan tong game na to, sisiw na sisiw lang to kapare ko sa isang Snapdragon 8 Gen 3 phone. Anyway, yung nakuha natin dito mga kapare ko na temperature pumalo ng 40 to 41 degree Celsius. Next naman natin nalaro dito mga kapare ko is Car X Street. And then dito, minax out ko yung settings niya. Unlike sa ibang mga phone na tinatry ko sa mga Car X Street game, hindi ko na ina-adjust yung settings doon dahil nga numbering. Pero dito sinagad ko yung setup sa kanya pagdating sa graphics, rendering at kung ano-ano pa. Sinagad ko sa pinakasagad na pwede at ito yung nakuha nating setup. At yung kanyang FPS syempre hindi pwedeng mawala, in-unlimit natin or no limit. At pagdating sa performance na nakuha natin dito, pretty decent naman. Yun nga lang, medyo hindi ganun ka-stable yung FPS natin dahil yung pinaka-high na nakuha kong FPS dito is 60. Pero yung pinaka-maintaining na nakuha ko dito or yung pinaka-nag-maintain talaga siya na FPS, pumalo lang kapare ko ng 45 to 50 FPS. And then yung pinaka-drop na nakuha ko dito is 40 to 37 FPS. Pero way more better ito unlike sa K80 na nakuha nating performance doon. Nasa 40 plus something lang yung FPS natin at hindi pa ganun ka-stable yun. Dito mga kapare ko at least medyo permanent yung kanyang 45 to 50 FPS which is nagustuhan ko yun. At yung pinaka-drop niya na medyo super drop talaga medyo reasonable naman kung ako yung tatanungin. Pero pagdating sa thermal neto, medyo kakaiba dahil ito yung pinaka-mainit na game na natala ko dito dahil bumalo lang naman ng 47
to 48 degrees Celsius kaparagoy yung inabot niya dito sa ating CarX Street. Pero usually pwede naman natin itong babaan or mapababa kung ibababa natin yung graphic settings. Just I said, sinetup ko siya sa pinakasagad. Kaya talagang ganito or reasonable yung makukuha nating thermal dito. Pinapakita lang dito na mataas ang tolerance ng phone na to pagdating sa thermal throttling dahil hindi ako nakakita dito kaparagoy ng thermal throttling or pagbagsak ng performance niya sa loob ng almost 31 minutes sa paglalaro nito. As in, tuloy-tuloy lang siya mga kaparagoy. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Pero yung mga temperature niya, medyo surprising sa part na to. Pero mamaya, pag-usapan natin yan sa dulo ng video. Anyway, move na tayo sa mga ganitong game. At ngayon, pag-usapan natin mga kaparagoy ang mga shooting game. Kaya walang pahinga-pahinga, ang next ating sinalang dito mga kaparagoy is CODM. So dito sa gaming test natin, minax-max ko yung ating setup dito para sa max graphics and max frame rate para makita natin yung pinaka magiging temperature niya kung ima-max out natin yung settings. Kung napanood ninyo yung full review natin about sa iQOO Neo 10, alam ninyo na kaya na ito mag 120 FPS sa MP at mag 90 FPS sa VR. Pero for the sake of the video at makita natin talaga kung gaano kataas yung ibibigay neto, sinetup ko siya dito. So bali nakuha nating FPS sa max settings sa VR and MP, nakakuha tayo dito kaparagoy ng 60-60 lang. Pero dun nga sa full review natin, kaya niyang umabot ng 120 FPS sa ating MP mode and then kaya niyang umabot ng 90 FPS naman pagdating sa ating VR mode. And usually hindi din naman ganun kabigatan tong game na to, kaya sisiw lang din to dito sa ating iQOO Neo 10 at hindi na natin kinakailangan pag-usapan, pero yung pinaka-importante dito is makuha yung temperature and after ng ilang minutong paglalaro pagtapos ng MP and VR, nakakuha lang tayo dito kaparagoy ng 39 to 40 degree Celsius lang. So walang pahinga-pahinga again, next naman natin sinalang dito is Warzone Mobile. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga kaparagoy, medyo weird din yung nakuha nating FPS, the same sa Redmi K80. Noong una nasa 40, 36 or 38 FPS yung nakukuha natin, hindi siya pumalo ng 60 by the way, as in yan dyan lang talaga naglalaro. And then after ng kalagitnaan ng paglalaro mga kaparagoy, pumalo na lang siya sa 30 FPS at doon na lang siya nagbinti. May mga pagkakataon na tumataas sa 33, 34, 35 pero hindi na siya bumalik sa 40 FPS. So yung pinaka nag-maintaining FPS natin dito sa kalagitnaan ng mismong game, pumalo kaparagoy ng 30 FPS. At kung sanay na kayo sa mga shooting games na naka 60, 120 FPS, hindi nyo masyadong magugustuhan yung gameplay natin pagdating dito sa Warzone Mobile dahil medyo choppy siya tingnan bahagya. Pero kung ibababa natin yung mga graphics quality nito and also resolution settings, sa tingin ko makakakuha tayo ng mas mataas na FPS unlike dito sa 30 FPS at magiging stable siya. Pero for the sake of the video, hindi ko na tinaray dahil nga kagaya na sinabi ko, isasagad natin yung settings. Anyway, ito yung nakuha nating temperature after ng 2 rounds ng paglalaro. Nakakuha tayo ng 40 to 42 degree Celsius. After nyan, next naman namin nilaro dito is yung pinaka-favorite ko na shooting game currently, which is Blood Strike. And then dito, max out settings lang ulit, extreme FPS, ultra resolution, and then naka-hide din yung graphics natin dito as in max out siya in overall. At pagdating sa naging gameplay natin dito, kahit na max out yan lahat, nakakuha tayo dito ng decent and consistent 120 FPS. As in, all around mga kaparagoy, naka-permanent 120 FPS tayo sa mismong gameplay. Wala akong nakita dito na kahit anong pagbagsak ng frame rate. And then after ng 1 round na paglalaro dito, nakakuha tayo ng 40 to 41 degree Celsius. Anyway, after nyan, next naman natin nalaro dito mga kaparagoy is itong ating PUBG Mobile. And then dito, sinetop natin siya sa ating smooth resolution and then lalabas dito yung ating extreme plus frame rate and then sinetop natin siya doon. At pagdating sa naging gameplay natin kaparagoy, nakakuha tayo dito ng solid 90 FPS. At bukod dyan, nakakuha din tayo dito ng smooth na gameplay as in hindi siya nagkaroon ng FPS drop. Although merong mga part na bumababa yung FPS natin to 87 kapag merong mga nangyayari or kaya sometimes kapag merong mga explosion sa grenade or kaya may mga smoke, doon lang bumababa. Pero wala tayong problema all around dito mga kaparagoy dahil nakakuha tayo ng consistent 90 FPS. And after ng almost 30 minutes sa paglalaro, medyo naging mahaba yung gameplay natin dito, nakakuha na tayo ng temperature na 36 to 37 degree Celsius lang. Ngayon naman, move na tayo sa shooting games at pag-usapan naman natin ang mga MOBA games. So after natin maglaro ng PUBG, una agad natin sinalang dito mga kaparagoy is Pokemon Unite. And then dito yung sinetop natin sa kanyang settings as usual, max out, highest graphical preset settings, and then naka-hide din yung ating frame rate or FPS settings. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, wala tayong naging problema dahil nakakuha tayo dito ng consistent and solid 60 FPS all around mga kaparagoy. As in, unlike doon sa ibang mga game na nilaro ko kanina, merong mga drops na nangyari, dito permanent siyang 60 FPS which is nagustuhan ko.
And usually, hindi na rin naman ako nabigla dito dahil hindi naman ganong kabigatan kapare ko itong game na to. So all around, wala tayong magiging problema pagdating sa Pokemon Unite. Anyway, yung nakuha nating temperature dito after ng 1 round ng paglalaro, ay nakakuha tayo ng 36 to 37 degree Celsius. Next ko namang nalaro dito mga kapare ko is itong HOK. And then syempre, sinetup natin siya sa pinakasagad na settings. Naka number 6 yung ating graphics quality. Naka max naman yung setup sa frame rate or FPS. And then naka ultra naman tayo sa resolution. At pagdating sa naging gameplay natin, ay nakakuha tayo dito ng maintaining solid 120 FPS. And usually, meron pa rin tayong mga nakitang drop dito pero panaka-naka lang naman 118, 117 kapag meron mga clash or kaya minsan merong animation. For example, yung mga aerial skill, doon lang naman siya nagkakaroon ng problema or bumababa to 117 or 118. But all the time or most of the time ay nasa 120 FPS yung FPS natin dito. And usually hindi na rin naman to masyadong big deal dahil nga MOBA game at hindi din naman ganong kabigatan kapare ko itong game na to. Kaya maning-mani lang yan dito sa ating Ico Neo 10. But pagdating sa temperature na to after ng isang round na paglalaro ay nakakuha tayo ng 40 to 41 degree Celsius. And then battery check muna tayo saglit dahil after din ng ating gameplay dito sa ating HOK bumaba na yung ating battery juice sa phone na to sa 3%, kaya pinos ko na yung mismong timer at sa time na 5 hours and 24 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro nahit niya na kapare ko yung pinakahangganan niya pagdating sa kanyang battery. At pagdating dito masasabi ko na okay at maganda kapare ko yung kanyang battery capability kung ako yung tatanungin. Pero lahat ng yan pag-uusapan na lang natin sa dulo ng video para sana mas smooth at mas maganda yung flow ng video natin. Tapusin na muna natin yung ating extreme gaming test at mamaya na natin pag-usapan yung thoughts ko and also conclusion ko about dito sa ating battery part. Anyway, let's proceed. Next ating sinalang dito mga kapare ko is MLBB. And then dito, sad to say, naka-high frame rate settings pa rin tayo dito. Hindi pa supported yung ultra, pero ang maganda dyan, naka-ultra frame rate na tayo. So, need na lang siguro ng konting communication ni Igo about kay MLBB about sa part na to. But anyway, pagdating sa gameplay natin, wala tayong naging problema. Nakakuha tayo ng solid and maintaining 60 FPS. And just I said, dahil nga, hindi naman ganong kabigatan tong game na to or yung mga MOBA game, sinisiw lang yan or minani lang yan itong Ico Neo 10. And then after ng 1 game ng paglalaro dito sa MLBB, nakakuha tayo ng 39 to 40 degrees Celsius na temperature. Next naman natin sinalang dito mga kapare ko is itong wall drift. Usually sa full review natin makikita nyo doon na pumalo to ng 120 FPS. Dito kasi sa part na to yung kasama natin yan na gaming test kaya nakalimutan yung i-setup sa pinaka 120 FPS. Kaya yung makikita nyo ngayon kapare ko sa gameplay natin nasa 60 FPS lang siya. Pero based doon sa full review natin mga kapare ko kaya po neto ang 120 FPS kung isa-setup natin siya sa 120 FPS. So pagdating sa wall drift kahit naman iba pa yung i-setup nyo dyan hindi naman din ganong kabigatan tong game na to kaya mamaniin lang din siya ng Ico Neo 10. Kaya pagdating sa part na to win-win pa rin at wala tayong problema kung ano man yung i-setup natin sa kanya. Anyway, yung nakuha nating temperature dito after ng isang round na paglalaro pumalo po kapare ko ng 41 to 42 degree Celsius. Next naman at yung pinakahuli nating isasalang na game dito is Firelight 84. Pasensya na medyo hindi natin agad na i-setup ito or naisalang kanina dahil medyo nahuli siya ng pag-setup. At pagdating dito dahil nga iba na yung nag-gaming test sa atin dito mga parakoy, na-setup niya lang sa common settings yung ating Firelight 84 dito. At as you can see, nasa 40 FPS lang yung gameplay natin dyan. Pero usually kaya niyang pumalo ng 90 hanggang 120 FPS depende sa setup na isa-setup ninyo. Pero dito sa gameplay natin, kagaya nga na nakikita ninyo, nasa 40 FPS lang siya dahil nandun lang siya sa setup na naka 40 or standard setup lang. Kaya yun, yung nakikita natin dito. Pero just I said, nasa 100 to 90 FPS po yung kaya niyang ibigay kung isa-setup natin siya sa ganung settings. At pagdating dito, wala din naman tayong magiging problema sa Firelight 84. Maning-mani lang yan dito sa Ico Neo 10. And after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha tayo dito ng 40 degree Celsius lang. And after kapare ko ng 6 hours and 38 minutes ng paglalaro ng tuloy-tuloy, natapos din natin yung ating extreme gaming test. Medyo nanakit at namula yung mga mata namin para matapos ng gaming test na to. But anyway, ito yung conclusion ko at ito yung opinion ko about dito sa phone na to after ng testing na sinagawa namin. Unang-una sa mga game settings mga kapare ko, hindi lahat ng mga settings or mga games supported na yung mga high graphical preset settings or FPS settings sa phone na to. Kitang-kita naman natin lalo na sa mga MOBA game. Pangalawa, dahil nga hindi halos lahat supported yung mga highest graphical and also FPS settings, paiba-iba din yung nakukuha nating FPS gada game. At yung pinaka medyo alarming lang talaga na napansin ko dito kapare ko sa phone na to is yung kanyang thermal. Pero kagandahan dito, lumagpas lang naman siya ng 43 degrees Celsius sa mga game na medyo talagang heavy at hindi ganun ka-optimize. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito, mataas yung kanyang tolerance pagdating sa thermal throttling. Dahil kahit pumalo na siya sa pinakamataas sa temperature niya, hindi bumagsak or biglang nag-restart or biglang bumagsak yung performance ng phone habang nilalaro namin. So, yun yung
isa sa pwedeng patunayan or ipakita ng phone na to. Dahil pwede nating solusyonan yung pag-init nito by using gaming radiator. Pero para sa mga kaparekoy natin dyan na ayaw mag-invest sa ganon at light moderate gaming lang naman like mga MOBA games and shooting games, palag na po itong phone na to. Pero for those heavy gamers mga kaparekoy, mare-recommend ko na kayo ay bumili ng isang gaming radiator at ilagay nyo sa medyo bandang taas, bandang camera part ng phone na to dahil dun yung medyo mainit na part based sa thermal gun natin. At yung next naman na nagustuhan ko dito mga parekoy is yung kanyang battery. Kagaya ng sinabi ko, napakadami ko nang na-testing na phone na merong 6,000 or 6,000 plus milliamp hour of battery capacity, pero bihira or iilan lang sa kanila yung umabot ng 5 hours plus kapag tinitesting na natin sila sa ating extreme gaming test kasi tuloy-tuloy yung paglalaro dito nang walang humpay. Kaya doon talaga natin makikita yung kanyang capability pagdating sa kanyang battery consumption and also battery capability. At kung ako yung tatanungin, para sa akin makunat to kung gantong klase ng gaming yung gagawin ninyo. Pero kung more on light and moderate gaming lang kayo or kaya MLBB, CODM lang yung gusto nyo laruin maghapon, for sure mas tatagal pa yan. Anyway, yung final verdict ko dito mga kapare ko ay napaka-solid na phone nito pagdating sa camera side, battery side, display, and also gaming performance. At kung gusto nyo pa ng more context about sa mga sinabi ko dito sa final verdict, pwede nyo pong panoodin yung full review, ilalagay ko dito sa dulo ng video. Anyway, dito ko natatapusin. Subscribe kayo if gusto nyo ng mga gantong video, pero kung hindi, no problem. Leave na lang kayo ng like button sa video na to. Malaking bagay yan. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out. Let's go!